Tunghayan natin ang karanasan ng isang alagad ng batas kung ano ang nag-udyok sa kanya upang hanapin ang naaangkop sa kanya na espiritualidad. Sinabi niya, dati, ang tinatawag na original sin o minanang kasalanan ay teorya lamang, subalit sa pag-iimbestiga ko sa Biblia ay nalaman ko na sa pamamagitan ng isang taong si Adan ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan na nagresulta ng kamatayan ng lahat. Dati ay galit na galit ako sa mga taong sangkot sa kasong karumal-dumal katulad ng panggagahasa, pagpatay at panloloko sa kapwa. Noon, halos mapatay ko sa palo ang aking mga anak sapagkat paulit-ulit ko silang sinasabihan na huwag gumawa ng masama. Pero paulit-ulit pa rin nilang ginagawa. Nang mabatid ko na built-in na sa tao ang minanang makasalanang dugo ni Adan na naisalin sa pamamagitan ng binhi ng lalaki na naitanim sa tiyan ng ina, ay doon ko naunawaan na kaya pala paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan ang tao. Sa katotohanan ito, ay naging pasensyoso ako sa mga kriminal at sa mga anak kong pasaway. Dati, ang alam ko ay nagkakasala lamang ako kapag may aktwal na nagawa akong kasalanan tulad ng hindi pagsunod ng 10 kautusan ng Diyos, hindi pagtulong sa kapwa at hindi pagpunta sa simbahan. Yun pala, nasa dugo ko na ang kasalanan simula pa nang ipagbuntis ako ng aking ina. Kaya pala may mga awiting, ang tao'y marupok kay daling lumimot. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kaya pala, unang sinusuri ng doktor ay dugo ng tao upang malaman ang sakit. Kaya pala sinasabi tuwing nagagalit ako ay high blood o kumukulo na naman ang dugo ko. Nakakanti ang dugo ni Adan na nakaimbak sa loob ng aking puso. Minsan, tinanong ko ang isang doktor kung ano ang one-time big-time na gamot ng high blood, diabetes at kidney trouble. Wala daw minsanan at permanenteng solusyon, kundi mag-maintenance lamang ng gamot at dialysis. Ganon din ang sagot sa akin ng isang mangangaral, na maintenance lang na paulit-ulit na paghingi ng tawad sa sakit na kasalanan. Hindi rin nakapagbigay ng ultimatum na gamot sa kasalanan sapagkat hindi nauugat ng maintenance na paulit-ulit na dasal ng pagsisisi ang pinagbumulan ng kasalanan. Kung ang mga may maintenance na gamot ay nauuwi rin sa kamatayan, hindi ba ganon din ang mangyayari sa mga may maintenance sa kasalanan na mauuwi rin sila sa kamatayan ng walang hanggan sa impyerno kung saan may mga uod doon na hindi namamatay at apoy na may matinding nagpapainit na asupre na hindi rin namamatay sapagkat ang panggatong doon ay mga katawang nabuhay muli na hindi na mamamatay pa? May kasiguruduhan ba na maligtas ang isang tao sa paulit-ulit na pagsisisi? Paano kung bago siya namatay ay hindi siya nakapagsisi sa ginawa niyang kasalanan? Ang ugat o pinanggagalingan ng kasalanan ay ang naisalin sa akin na dugo ni Adan mula pa noong ipagbuntis ako ng aking ina. Tulad sa pagpatay sa puno ng kahoy, damo o buhok, kailangan sa ugat ito tatanggalin at puputulin upang wala ng bungang aktwal na magawang kasalanan ang uuspong pa. Kung ginagamot ang kamandag sa dugo ng anti-venom injection na may antibodies na galing sa dugo ng mga hayop, kadalasan mula sa tupa o kabayo, posible rin kaya na may isang uri din na espesyal na dugo na makagagamot din sa kasalanan upang mapalayo ang tao sa di maiwasang pagpunta niya sa walang hanggang apoy ng impyerno na may mga uod at pampainit na asupre?